Wala pala. Kinabahan ka pa sa camera? Oh yeah! And almost! Oh! Ah, shit! Jay! Last. Pwede, isa pa, isa pa. Ako si Cholo Dantes, 37 years old. Nag-start ako mag-skate ng 2002-2003. So mahigit 21 years na ako nag-skate. Mag-quit? No. One a skateboarder, always a skateboarder. You cannot immediately, unlove what you love. Unless you never love it in the first place. Ang kaya kong pagmalaki dito sa Valenzuela, siguro yung skate park. Or I would say skate parks. Kasi dalawa na siya ngayon. Ito last December lang to eh. Nakita ko nag-post si Congressman Eric Martinez. So minessage ko siya sa willing makipagtulungan yung Valenzuela Skate Organization sa pagde-design sa lahat. So pumayag naman siya and ganun kabilis. Hindi lang para sa akin, para sa mga kabataan. Kasi syempre past prime na rin ako, hindi na ako ganun ka mag-skate. So hindi na para sa amin to, para sa new generation. Ako si John Hernandez, Borge, 28 years old, taga Gentry. Since bata pa ako, 7 years old, parang ganun. Tapos tumigil, bumalik ako ng pandemic. Ako nga pala si Daryl, 20 years old, 5 years na ako nag-skate. Sa paggawa ng obstacles namin, lahat DIY. Minsan, kunyari, yung isang tropa makapag-provide ng tubo, gano'n, ng kahoy. Pinagsasama-sama na lang namin hanggang sa makabuo kami ng obstacles. Suporta. Actually, wala kami nakukuha ng ibang suporta eh. Talagang kanya-kanya lang, kami-kami lang. Struggle. Ayun, napapalis kami. Tapos, minsan may mga may mga humaharang pa, hindi kami makapag-skate na maayos. Siyempre, nandun yung risk na pwede kayong paalisin anytime. You never know eh. Pwede kahit anong mangyari. Time na naka-encounter ng peligro. I guess madami eh. Madaming beses. Pero may isa doon na talagang tumatak. Pinaka-worst na nangyari sa akin is yung na-experience ko yung pagkakakulong dahil sa skateboarding din. Yun, nung kinahaponan na yun, nagpunta kami sa spot namin, sa old spot, dun sa Rob. Ayun, set up kami dun ng mga gamit namin, ng obsta, tapos ayun, katuwaan, naglalaro kami. Tapos eventually, nagkaya kagan mag-inom sa spot.
Nangyari nun, kumain muna ako kasi magiinom daw. Naglagay muna ako ng laman sa tiyan ko. Siyempre, pagbalik ko dun, nakita ko yung mga kaibigan ko na yun, may pulis na dun sa spot namin. Tapos ayun, may mobile ng pulis, tapos may 2 pulis na nakikipag-usap dun sa mga kaibigan ko. Medyo malayo pa ako nun, so hindi ko talaga alam yung totally na nangyayari. Nakita ko lang yung ano talaga na may pulis dun, tapos may mobile. So, ang ginawa ko nun, kasi nung time na yun, nung year na yun, uso nga yung tokhang nun. Ang naisip ko nun is videoan ko yung mga kaibigan ko para in case na may mangyaring ganun, may pruweba kami na tinanim lang yung drugs. Kasi ewan ko, in-overthink ko yung mga ganun time na kasi talagang uso talaga siya dati eh. Kaya ayun, yun yung ginawa ko. Until may isang pulis doon na nakita niyo yung nangyari na binibidyoan ko sila. So yun, pinalapit ako ng pulis. Kinukuha niya yung cellphone ko. Sabi niya, ang natatandaan ko kung ano yung sinabi niya mismo nun eh. Sabi niya is i-delete ko yung video, ikukulong niya ako. Yun yung talagang tumatak sa akin nung araw na yun talaga eh. Yun lang naman ginawa ko, nag-video lang ako. Tapos, ayun, hanggang sa pinipilit niya talagang kunin yung phone ko. Tapos, ayun, nag-lead na rin talaga sa masamang sitwasyon yung nangyaring yun eh. Hanggang sa, ayun, pinasasan na nila ako. Tapos sinakay sa mobile. Yun na yung nangyari nun. Naging impact sa akin nun, naging malaki. Siyempre, kaibigan namin si Renz. Traumas? Actually, oo eh. Nung siguro mga 3 months akong hindi lumalabas nun. Natakot na rin kasi ako lumabas-labas nun nung nangyari yun eh. Hindi ko siya pinagsisiyan eh, na naging part ako ng community ng skateboarding. Kahit nung nakulong ako, hindi ko siya pinagsisiyan. Siguro, kung meron lang na maayos na paglalaruan, ayun, hindi siguro mangyayari yung ganun. Like, mas okay kasi din talaga magkaroon ng proper spot kesa dyan sa nasa streets lang kayo. Siguro isa sa mga advocacy ng Skate Pilipinas is magkaroon ng proper maayos na pasilidad para magkaroon tayo ng mga bagong athletes. Actually, hindi ako aware nung una na may ginagawang skatepark dito sa Biklatan. Since hindi siya common. Kumbaga nilalagay lang siya sa crowded places. Bihira maglagay ng skatepark dito sa mga hindi ganun matao na lugar. Nagulat ako. Yun nga kasi nga lalo na dito sa Biklatan kasi hindi naman ganun matao. Kasi nung una, sa Tagaytay lang naman talaga naglagay ng skatepark dito sa Cavite. Tapos, ayun, hindi na ganun nasundan. Kaya syempre, nakakapanibago din. At the same time, nagulat nga ako nung nalaman ko na may construction na skatepark dito sa Cavite. Wala pa tayo ganong mga proper na pasilidad. Meron man mga skate park na ngayon na existing na mga maliliit, pero hindi siya proper facility para maging competitive tayo sa mga other countries. Sana maging wise sila sa paggawa. Kasi katulad na sa Tagaytay, hindi ganun naging maayos yung unang pagkakagawa ng skatepark doon. Lalo na pera ng bayan kasi yung ginagamit, kaya sana hindi na maulit yung nangyari doon sa Tagaytay na inulit-ulit nila yung paggawa ng skatepark doon. Sa tingin ko, malaking tulong ang skatepark, especially for the safety. Yan, yun yung kasi unang-una, kung may sariling pasalidad ang mga skater, hindi na kailangan mag-skate sa street or sa iba pang mga establishment na medyo risky. Siguro ang pinaka-advocacy ko, it's more like the grassroots natin o yung future natin ng mga skateboarder. Siguro educate kung ano yung culture ng skateboarding. Yun yung pinaka-importante behind, kasi ang skateboarding is more like mental eh. Mental kasi kailangan mo maging matapang o maging brave para i-try yung mga different tricks o different obstacles na kinaharap natin sa buhay.
One check, 1, 2, 3. Final countdown, no time to breathe. Get your mind raced. Your rhymes better be on to the T. The beat defeated by he. The one they call the dope checkmate. On the beat, 跟不上我的节奏 workflow， 嘴巴闭上，肩膀摇晃的特别一样。你们皱眉就是被我逐渐带入的迹象。别杀古典从不必然看我逃避，上落地平稳像在平地。